Ano kung yung tagumpay? Paano kung ang tagumpay na iyong pinagdarasal ay hindi naghihintay ng karagdagang kita, ngunit higit na sa pagsunod? Ang ikasampo ay hindi lamang tungkol sa pera, ito'y tungkol sa pagtitiwala sa Diyos bilang iyong tagapagbigay. Kaya ito yung susi. Ang susi ay sa pag-apaw na nasa unang ikasampung bahagi. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan. Nagtitiwala ka ba sa iyong sweldo o sa Diyos na nagbigay nito? O kung hinihiling sa iyo ng Diyos na magbigay, magtitiwala ka ba sa Kanya para sumunod? So kaya nga yung ating pagninilay-nilayan, ito yung sinasabi na ang ikasampung bahagi ay maging susi sa paglalaan ng Diyos. Kaya nga ito yung ating pagninilay-nilayan dahil sinasabi sa Malakay 3 verse 10. Sabi niya rito, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na ang ating pagninilay-nilayan, ang ikasampung bahagi, maging susi ba sa paglalaan sa Diyos? Paglalaan ng Diyos. So kaya nga ito'y sinasabi na tinatawag tayo ng Diyos ang kanyang mga tao upang dalhin ang buong ikasampung bahaging tapat at masunurin. So sa kanyang bahay. Bilang kapalit, inaanyayahan niya tayo na subukan natin siya na nangako ng pag-uumapaw ng mga pagpapala bilang tugon. So inihahayag nito ang puso ng Diyos upang pagpalain ang pagbubukas palad at pananampalataya. So ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagbibigay sa Diyos ay hindi isang kawalan. Ngunit ito'y isang landas upang maranasan ang kanyang masaganang pagpapala. So kaya nga kapag tayo nagbigay ng ikasampung bahagi, mararanasan natin ang masaganang pagpapala. Ngunit kapag hindi nagbibigay, ito yung mararanasan ang laging kapos. So kaya nga ito yung tatlong dahilan kung bakit nagbubukas ang ikasampung bahagi ng mga masaganang pagpapala. So una, ito yung sinasabi sa banal na kasulatan dahil kinikilala ng ikasampung bahagi ng iyong kinikita, ito ay ang Diyos ang pinagmumulan. So kung bakit natin ginagawa, dahil kinikilala natin na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng ating source of income. Tithing, acknowledge God as your source. So, kinikilala ng ikasampung bahagi ay bilang ating pinagmumulan ang Diyos. So, declaring dependency on the one who provides. So, ibig sabihin, ito yung pagpapahayag ng pag-asa na isa siya sa nagbigay ng lahat. Kaya natin ina-acknowledge ang Diyos na siya ang pinagmulan kung ano ang mayroon sa atin. Kung bakit natin ginagawa, na ito yung dahilan kung bakit tayo'y nagbubukas ng sapagkat ito yung sinasabi na ito yung susi ng paglalaan ng Diyos na sinasabi sa banal na kasulatan. So kaya nga't mahalaga na tayo'y sumusunod dahil ito yung pagsunod na sinasabi sa banal na kasulatan na nagbubukas ng, kaya't sinasabi nga niya, ito yung sinasabi kung bakit
kailangan natin magbigay. Tinawag tayo ng Diyos upang dalhin ang ika-10 bahagi na maging tapat at masunurin sa kanyang bahay. Bilang kapalit, inaanyayahan niya tayong subukan siya at nangakong umaapaw na pagpapala bilang kapalit. Inihayag nito na ang puso ng Diyos upang pagpalain ang pagbubukas palad at pananampalataya, at ito'y nagpapaalala sa atin na ang pagbibigay sa Diyos ay hindi isang kawalan, ngunit isang landas upang maranasan ang kanyang masaganang pagpapala. So kaya nga ito yung sinasabi sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirm His covenants, which He swore to your ancestors, as it is today." So, ibig sabihin, alalahanin daw natin dahil sa Kanya siya ang nagbigay. Siya ang nagbibigay sa atin ng kakayahan upang tayo ay, kaya nga ito yung pagpapahayag na siya ang nagbibigay ng lahat. Ang ika-10 bahagi ay isang makapangyarihan na ang Diyos, ikaw ang aking pinagmumulan. Kapag ibinibigay natin ang ika-10 bahagi ng ating kita sa Panginoon, hindi lang tayo nagsasagawa ng pagsunod. Gumagawa din tayo ng panalangin na nagpapahayag ng ating mga trabaho, na pahayag na ang ating trabaho, talento o mapagkukunan ay hindi ang ating mga tagapagloob. Ang Diyos ay sinasabi na binabago ng ika-10 bahagi ang ating pag-iisip mula sa pag-asa sa sarili tungo lamang sa pagtitiwala sa Diyos, na nag-aanyaya sa kanyang pagpalain tayo, paglalaan, kapayapaan, at ang mga pangako sa ating buhay. So kaya nga iyan ang dahilan kung bakit alalahanin natin ang Diyos. Dahil ito yung sinasabi na nagpapaalala sa atin na ang lahat ng ating kakayahan, pagkatao at tagumpay ay nagmumula lamang sa Diyos, na ito isang tawag ng pagpapakumbaba at pasasalamat, na kinikilala na ang kayamanan at probisyon ay hindi nakukuha sa pamamagitan lamang ng ating lakas, kundi sa mga regalo mula sa Panginoon, na ito nag-alala sa Kanya. Ginagalang natin ang ugnayan ng tipan at iniingatan natin ang ating puso mula sa pagmamataas. Tinitiyak na hindi tayo ilalayo sa ating kaunlaran na pinagmumulan ng bawat pagpapala. Kaya nga, ang ika-10 bahagi ay sa Diyos. Lahat ng mayroon ako ay nagmumula sa Diyos. Kaya nga, ito ay hindi tungkol sa pagbibigay sa Diyos ng iyong pera. Ito ay ibinabalik kung ano ang sa Kanya na. So, ang Diyos ang pinagmulan, ibinabalik lang natin bilang pasasalamat at bilang pagsunod. Hindi kailangan ng Diyos ang pera natin. Ngunit ito'y nagpapahayag na tayo sumusunod sa Kanyang mga utos. So kaya nga, ito'y tulad na lamang sa halimbawa ni Abraham. Si Abraham, isang halimbawa na nagbigay ng ika-10 bahagi. So bilang pagkatapos ng tagumpay, siya'y nagbigay ng ika-10 bahagi kay Melchizedek bilang pagkilala sa mga pagpapala ng Diyos. Kaya't mababasa natin yan sa Genesis chapter 14 verse 18. Si Melchizedek na hari ng Salem ay naglabas ng tinapay at alak. Siya ay saserdote ng kataas-taasan Diyos. Verse 19. At binasbasan niya si Abraham, na sinasabi pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Sa verse 20, sinasabi dito, at purihin ang kataas-taasang Diyos
na nagbigay ng Diyos sa iyong mga kaaway, sa iyong kamay. Pagkatapos, binigyan siya ni Abraham ng 10 bahagi ng lahat. So, ibig sabihin, ibibigay natin ang 10 bahagi sa mga leader, sa pinuno ng simbahan kung saan ka belong. So, kaya nga ito yung sinasabi, tulad ni Abraham, siya ay isang mahalagang sandali kung saan si Melchizedek parehong hari at saserdote na nagpala kay Abraham at inuugnay ang kanyang tagumpay sa Diyos ng kataas-taasan. Tumugon si Abraham sa pamamagitan ng pagbibigay ng 10 bahagi ng kanyang mga samsam, isang gawa ng pagsamba at pagkilala na ang lahat ng tagumpay at probisyon ay nagmumula lamang sa Diyos, na itinatampok nito ang kapangyarihan ng Diyos, ang tungkulin ng espiritual na pamumuno. So kaya nga, ang 10 bahagi, ito'y ibibigay natin sa espiritual na mga pinuno. Ito yung prinsipyo ng pagpaparangal sa Diyos ng ating pinakamahusay sa pasasalamat at pananampalataya.